Makiisa tayo sa National Deworming Month at talakayin kung paano ito isinasagawa. Generally, ang tawag sa kanila ay soil-transmitted helminth. Mga kapatid, ngayong Enero ay National Deworming Month. Kaya sa mga nanay at tatay na nag-iisip po kung dapat na nga ba nilang gawin ang pagpupurga ng parasite sa kanilang mga anak, mainam pong tumutok sa ating talakayan. At para palalimin ang ating kaalaman ukol sa deworming, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Karen Estel de Lunas. Isa po siyang gastroenterologist mula sa De Los Santos Medical Center. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga sa iyo, Cheryl. Dr. De Lunas, pag sinabi nating pagpupurga, ang pinupurga niyan, bulate. Ang una ko pong katanungan, paano muna nagkakaroon o nakukuha po ng isang bata ang bulate at napupunta sa katawan? Yung mga bulate, maaari natin siyang makita anywhere in the environment, lalong-lalo na sa mga soil. Now, these kids, naglalaro sila sa lupa or soil barefoot. They forget to wash their hands before eating and they ingest contaminated food with these parasites. So, we ingest the eggs and then doon na sila. Mag-hatch sila gano'n, tapos lalaki sila, magiging worm sila, and then magbaborrow sila dun sa walls ng intestines. So, pwede sila mag-cause ng mga sugat. So, itong mga sugat na to, pwede sila mag-bleed. And so, these patients, pwede sila mag-present with signs and symptoms of anemia or mababa yung hemoglobin, such as nanghihina, nahihilo, or pwede rin silang magkaroon ng mga vitamin deficiencies, most commonly vitamin A, so they have problems with their eyes. And then, pwede rin silang magkaroon ng mga cognitive problems, malnourishment. So, yung mga hindi tumatabang mga bata, hindi tumatangkad na mga bata, walang ganang kumain, yan ang mga maaaring maging manifestations ng parasitic infestation. So yan po bang mga bulating yan, diretso na sa ating katawan or pwede pa siyang mamuhay or lumaki sa ibang parte ng ating katawan? Hindi lang siya matatagpuan sa ating gastrointestinal tract. Pwede rin siyang mapunta sa baga, pwede siyang makita sa apdo, or sa mga biliary ducts, yan ang mga tubo na makikita sa loob ng atay. Pag po sinabi natin na worms o bulate, ito po ba'y isang klase lang ng bulate na maaaring mabuhay sa loob ng katawan or marami din silang klase o uri? Iba-ibang klase sila. Generally, ang tawag sa kanila ay soil-transmitted helminths. Ang mga examples would be roundworms. Ito yung mga tinatawag na Ascaris lumbricoides. Whipworms, sila yung Trichuris trichuria, or yung hookworms, which is yung Necator and Ancylostoma. At pwede pong marami silang uri ng klase sa loob ng katawan. Theoretically, maaari. Tayo bang matatanda, mga adults, pwede rin? Yeah, we're not exempted. In fact, nakakakita pa rin ako ng mga matatandang merong bulate. Lalong-lalo na sa mga tirahan na napakadami nila sa loob ng isang bahay, very congested household. Pinakamabisa po na para mapuksa ay yung nga tinatawag na deworming. Paano po isinasagawa, Doc, ang deworming? At ito lang po ba ang paraan para mapuksa talaga yung mga bulate sa ating katawan? This is also called preventive chemotherapy. So this is an effort which is directed to a large population, mostly yung mga school-age children. So ito yung mga between, say, 5 years old to up to 14 years old. And binibigyan sila ng gamot para ma-prevent o maiwasan na magkaroon ng infestation. Ang pinaka-common na ginagamit na gamot or tableta would be mebendazole. Available siya sa mga health centers ng libre, and also ginagawa ito sa mga public schools. This is an effort of the government in partnership with mga pharmaceuticals. So ito po ay one take lang? Kung 20% ng area are infested with the worms, they say once a year lang. But pag mga 20 to 50% biannual or twice in 1 year. Kung kunwari wala ka namang senyales or sintomas, para lang makasiguro, pwede rin po bang purgahin ang isang bata? In our country or sa setup natin, malaki ang proportion na merong bulate. At good thing, yung gamot para sa deworming is very, very safe. So, even if you give it to a person without the worm, hindi siya mapapahamak. So, wala pong kaso if we deworm, even if the children doesn't have any worms. Once you take it, ano po ang mangyayari pagkatapos? Gaano kabilis? Ano yung may expect nila? Between 1 to 3 days, they pass out through the stools or sa pupu. So, yung iba, pwedeng mailabas through the mouth. Kumbaga, pag ininom yun, maano sila, magugulo, parang magigising. Usually, what happens is either napaparalyze
pinapaparalyze sila or pinapatay sila. Pero bakit lalabas ng ano? Because yung intestines natin, it is mobile, so it wants to get rid of what is not supposed to be inside our body. So dinudumi din natin yung palabas. Pag nalinis ka na, nailabas mo na, bulati-free ka na. So pwede lang ulit kang magkaroon, depende nga sa kalinisan. Yeah, that's why aside from deworming, napaka-importante po ng prevention. Paalala na lamang po, Doc, sa ating mga chikiting, ayan, at sa mga magulang. Iwasan natin maglaro ng nakayapak, lalo na sa mga lupa. And then, lagi nating pakatatandaan na tayo ay kailangan maghugas ng kamay before handling food, before eating, and hygiene always sa loob po ng ating bahay at sa ating kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. De Lunas. Okay, thank you. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang lagi naming paalala. Tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayo nakatutok, magbabalik pa ang Alagang Kapatid. Pag-uusapan natin ang sakit na atherosclerosis. Nakukuha natin ito sa kinakain nating taba o yung saturated fat na tinatawag. Mga kapatid, marami po sa atin ang nagbabalak magsimula ng isang healthy lifestyle ngayong bagong taon dahil natatakot tayong dapuan ng iba't ibang sakit, sanhi ng unhealthy eating and drinking noong nakaraang holiday season, pati nga ng buong taon, di po ba? Isa sa mga nais nating iwasan ay ang atherosclerosis o yung pong pagbabara ng taba sa ating ugat. Pag-usapan po natin yan sa tulong ni Dr. Teodoro Ramos. Siya po ay isang cardiologist mula sa De Los Santos Medical Center. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Thank you and good morning. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan because very common pag pinag-usapan na po ang atherosclerosis o pagbabara nga po. Pero mas ipaintindi nga po natin sa ating mga manonood, Doc, kung ano po ito. Ang atherosclerosis ay isang proseso ng pagdeposito ng taba sa mga ugat natin. Nakukuha natin ito sa kinakain nating taba o yung saturated fat na tinatawag. At ito mismo, yung taba, napapasok sa mga ugat natin. Maniwala ka hindi, nagkakaumbok sa loob yung mga ugat natin. Kaya nagbabara sila. Yun ang atherosclerosis. So, yung pong arteries ay nagkakaroon ng plaque. Ganun po ba yun, Doc? Ang plaque ay bandang huli nangyayari. Hindi Oo, pa. kasi ang bad cholesterol, pag pumasok na sa loob ng ugat, ito ay sisingit sa ilalim na layer niya at mag-accumulate doon hanggang maging tinatawag naming foam cells. Para siyang lumolobo doon sa loob. Pag lumobo na siya sa loob, ito ay dedepositohan naman ng calcium. Kaya nga nagiging plaque na yung tawag natin. Matigas na siya, nabara sa loob ng ugat ng puso. Dr. Ramos, sino po ang mga at risk o yung high risk na mag-develop ng atherosclerosis? Yun pong pinag-aralan nilang risk, dekada na ang binilang, sila pa rin yun. Halimbawa po, cigarette smoking na nag-iirita sa lining ng ating mga ugat at nagkukos ng pagtuklap ng layer ng ating mga ugat yun. Pangalawa po, obesity. Yung overweight po. Pangatlo po, yung high cholesterol level sa dugo. Pang-apat po, yung genetics. Kung meron kayong first degree relative na nagkaroon na ng heart attack o nagkaroon na ng bypass or angioplasty, ikaw ay at risk na for that. And I forgot, hypertension and diabetes. Kadalasan po pag sinabing atherosclerosis, ang iniisip po ng isang tao, puso, laging sa puso. Sa puso nga lang po ba nagkakaroon ng pagbabara ng taba po? Hindi po. Pinakasikat lang kasi yung puso. Kasi napaka-dramatic ng heart attack na pangyayari at atherosclerosis ang number 1 na sanhi nito o yung pagbabara sa ugat ng coronary arteries. Pero nangyayari din ang atherosclerosis sa ugat natin sa paa, sa kidney, sa bituka. Depende kasi kung aling organ yung binarahan na ugat, kung ano yung sintoma mo. Dr. Ramos, pag po nagsisimula pa lang yung atherosclerosis, wala ka pa pong mararamdaman na senyales, sintomas? Wala pa. Pero pag nagsimula na or kumapal na yung build-up, ano na po ang mapapansin? Sabi niyo, iba-ibang parte ng katawan. So, pinaka-common sa puso. Pag po sa puso. Sa puso, halimbawa, yung coronary artery na nagsusupply ng dugo sa muscle ng puso natin. Kung ito ay may umbok na ng atherosclerosis at ang umbok niya ay unti-unting lumaki hanggang nakokompromiso na yung daloy ng dugo dahil dun sa barang yon,
Marahil pag nakapahinga tayo, wala tayong damdamin. Pero pag tumakbo ka na, pumalik ka ng hagdan ng mabilis, dahil ang puso mo ay magdo-double time nun, mas magde-demand siya o hihingi siya ng mas maraming daloy ng dugo na hindi naman ma-supply ng barado ng ugat. Doon ka lang may sintoma. Kung kunwari po sabi nyo nga po, pwede ang kidney. Diyan po ba, pag nagkaroon na ng deposits or nagkaroon po ng atherosclerosis, may senyales, sintomas na mapapansin? Meron din po. Ang kidney, ang arteries natin o mga ugat sa kidney, pag nagbara ng atherosclerosis, una, nasasakal yung kidney natin. Natural, hindi madaluyan ang tamang dami ng dugo. At ang kidney natin nagluluwal ng mga hormona sa ganung pagkakataon para pataasin ang presyon natin. Nagsisimula po sila sa ganun. Mapapansin mo na biglang taas ng presyon. At ang taas ng presyon dahil sa kidney disease ay matindi. Mahirap kontrolin, biglaan at napakataas talaga. Maliban po sa kidney, saan pa po yung ibang common pa na nagkakaroon ng atherosclerosis? Meron po tayong tinatawag na peripheral arterial occlusive disease o yung PAOD. Ito po ay pagbabara sa ugat sa ating extremities. Number 1 dyan sa paa. Ang sintoma po nito, kung barado na talaga, pag nakapahinga ka, nakaupo ka lang, maayos ang pakiramdam. Pag lumakad, parang gustong mamulikat at ngawit na ngawit, lalo na ang binti. Pag pinahinga, parang nagdahilan ka lang, nawawala. Pag inilakad mong muli, gano'n na naman. Ano po yung tests na pwedeng gawin natin para malaman kung nagsisimula na ba yung atherosclerosis or hindi? Kung pag-uusapan ng atherosclerosis, unang-una dyan yung blood tests. At least yearly ginagawa yan. Kung normal ang cholesterol levels mo, yearly ay sapat na. Ngunit kung may problema ka dito at ginagamot ka ng doktor mo tungkol sa cholesterol, mas madalas marahil dedeterminahin yung cholesterol mo. May epekto ba yung gamot? At syempre, yung dieta mo na napakahirap gawin. No? Pangalawa, meron tayong mga direct na test sa puso. I'm talking about ECG. At ang mas higit pa sa ECG, pag talagang mataas ang hinala, yung exercise stress test. Ang importante lang, ma-challenge yung puso mo ng stress at habang na-challenge siya, tinitingnan ang performance ng puso mo. Kasi kung abnormal yon, marahil may baranga sa ugat ng puso mo. Pero doon po sa makikitaan ng atherosclerosis, paano po ang magiging gamutan, Dok? Halimbawa, pag sinabi namin positibo, abnormal yung stress test mo. Nakitaan ka na ng matinding abnormality, mas marahil na matindi yung bara sa ugat ng puso. Nangangailangan po yun ng mas malalim na pagsusuri, katulad ng coronary angiogram. Para tingnan mismo na yung ugat ng puso, kung nasaan ang bara, ilan ang ugat na barado, at anong porsyento na nung original na taba ng ugat ang nakompromiso. Binabase po doon kung ilang porsyento yung bara, kung maaaring buksan yung baradong ugat. Okay. Yun po yung tinatawag nating coronary angioplasty with stenting. Yun na ho yung paggagamot ng baradong ugat. So ayan mga kapatid, ayaw po nating mauwi na magpa-angiogram at ma-angioplasty pa. So huling payo po, Dr. Ramos, sa ating mga kapatid. Bagong taon, so dito ganado lahat na magbago ng lifestyle. Ang prevention ay napakabisa pa rin kung ikukumpara natin sa paggagamot kung may karamdaman ka na. Ang prevention para sa layperson ay yung pagtitipid sa pagkain ng balat at taba ng hayop. Tamang lifestyle, stress management, avoidance po ng cigarette smoking, at healthy lifestyle as in physical activities. Napakabuti po nun para makaiwas sa atherosclerosis. Thank you so much, Doc Ramos, for joining us this morning. Ayan mga kapatid, ang lagi po naming paalala sa inyo. Abay, tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayong nakatutok, magbabalik pa po ang Alagang Kapatid.